Kinukumpuning barko sa isang pribadong shipyard sa Navotas City nasunog. Grabe, dalawa kumpirmadong namatay. Ano nangyari? Jim Tejano, detalye. Jim? Wala nang buhay nang matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng dalawang subcontractor sa loob ng kinukumpuning pampasaherong barko na MV Aman Sinaya. Ito'y makarang masunog ang storage room na naglalaman ng combustible materials gaya ng kutsyon, life vest at iba pa. Doon sa mismong ballast part na yon, meron kasi sa ibandang ibabaw noon na barracks portion, meron ding storage portion ng mga life jacket. So sa ibabaw noon, yun ay mismong parang typical na roro na yung mga sasakyan, parang mga garage nila, parking. So sa bandang ilalim noon, yun yung portion na nasunog. Ayon sa BFP, makikita ang imbakan ng gamit sa bahagi ng upper ballast ng nasabing barko, kung saan doon rin natagpuan ng dalawang nasawi. So ibig sabihin, nasa loob siya at limitado lamang ang lagusan pati ang mga bintana. Kaya hindi nahirapan na ating bumbero para maipasok ito. Ganun pa man, sa kanilang pag-penetrate dito, may na-discover silang meron palang mga trabahador o yung kontratista ng barko na to na dalawang welder ang wala ng buhay ng kanilang inabutan. Kaya sinikap pa rin nilang ilabas ito, itong dalawang biktima at i-revive, pero sa huli-huli na ang lahat, kaya patay na silang dalawa. Hindi bababa sa 20 subcontractor ang nasa loob ng nasabing barko. Nakasalukuyang gumagawa bago pa man mangyari ang sunog. Lumabas rin sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Naggaling probinsyang Quezon ang nasabing passenger ship at dumaang lang sa shipyard sa Navotas para sumailalim sa repair bago ito bumiyahe patungong Puerto Princesa. So nung ginagawa iyon, tinanong namin sila, nakaseparate naman yung mga foams na yon at saka yung mga life jacket na yon. Kaya lang sa ngayon, under investigation pa kung paano ba nag-create. Alam natin na malaki ang posibilidad na galing talaga yon sa welding, of course. Pero ang question is, gaano kabilis lumaki yung apoy at paano kaagad hindi nakalabas itong mga biktima. Pasado 2:00 ng madaling araw nang ideklarang fire out ng sunog. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng otoridad, lalo't kung may nalabag ang may-ari ng shipyard sa fire code. Jim Tejano, para sa 100% balita.